Ang astig na antingero ng Mount Banahaw, Dolores. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Mateo Di Maculangan, isang magsasaka mula sa paanan ng Mount Banahaw sa Dolores, Quezon. Taong 1914, panahon ng mga Amerikano ng kaguluhan ng mga anting-anting at ng mga nilalang na hindi basta-basta pinapansin ng mga taga-baryo. Ako si Mateo. Hindi ako marunong magsulat, pero pinakwento ko to sa apo ko para mailathala. Sabi nila, dapat daw malaman to ng mga tao. Baka raw maulit, baka raw bumalik. Pero kung tatanungin mo ako, hindi ito simpleng kwento ng katapangan o kababalaghan. Ito ay kwento ng isang magsasakang napilitan maging mandirigma. Hindi ko ito pinili. Tinawag ako ng kabundukan mismo. Nagsimula ang lahat isang gabi ng Nobyembre. Kakatapos ko lang iani ang kaunting palay sa maliit kong bukid. Wala akong asawa at ang tanging kasama ko sa bahay ay ang aking asong si Berto. Isang asong askal pero matapang. Tahimik ang gabi, malamig at may kaunting ambon. Tulog na ako noon nang bigla akong nagising sa sunod-sunod na tahol ni Berto. Hindi lang basta tahol, parang may kaharapan siya o kinatatakutan. Bumangon ako. Kinuha ko ang gulok sa gilid ng papag at lumabas ng bahay. Akala ko may magnanakaw. Pero paglabas ko, ibang klaseng lamig ang bumalot sa akin. Yung tipong kahit walang hangin, ramdam mong may dumaan, may nagtago. Si Berto, nakatigil, nakatingin sa may gilid ng kakahuyan, umuungol. Lumabas ka dyan! Kung sino ka man! Sigaw ko. Walang sumagot. Pero bigla na lang parang may dumaan sa gilid ko. Bilis ng anino. Parang hangin pero may bigat. Narinig ko ang kaluskos ng tuyong dahon at isang boses. Pabulong. Mateo. Napatigil ako. Parang boses ng matandang lalaki. Pero parang galing sa ilalim ng lupa. Lumingon ako sa paligid. Wala akong nakita. Pero sa di ko maipaliwanag na paraan, alam kong may nakatingin sa akin. Sinundan ko ang tunog hanggang sa paanan ng gubat. Doon, sa likod ng isang malaking puno ng balete, may nakita akong bagay na kumikislap. Isang medalyon. Ginto ang kulay. May ukit ng araw, buwan at mga sinaunang simbolo. Hindi ko alam kung bakit, pero parang hinihila ako nito. Hinawakan ko ito, at sa mismong sandaling iyon, may dumapong biglang sakit sa ulo ko. Para bang may mga alaala o orasyon na pumasok sa utak ko. Mga salita sa wikang hindi ko kilala. Mga imahe ng nilalang na hindi ko pa nakikita kailanman. Nang dumilat ako, umaga na. Wala na si Berto. Pinuntahan ko ang mga karatig baryo kinabukasan para magtanong. Doon ko narinig ang mga bali-balitang may mga nawawala raw sa gubat. May isang bata mula sa bayan ng Tayabas, hindi na nakauwi. May 2 sundalong Amerikano, hindi na rin nakita. Ang mas nakakakilabot,
May mga bangkay na natagpuan sa ilog. Punit-punit ang laman, parang nilapa. Narinig ko rin mula kay Mang Lucio, isang matandang albularyo sa bayan, na may mga nilalang daw na nagigising tuwing ang 3 buwan ay sabay na tumataas sa kalangitan. Ang tawag nila dito, pagbangon ng tagapagbantay ng lalim. At ang tanging kayang pumigil dito ay ang medalyon ng puso ng Banahaw, ang hawak ko ngayon. Iyan ang hudyat, Mateo, sabi ni Mang Lucio habang tinitignan ang medalyon. Ikaw ang pinili. Hindi ko agad pinaniwalaan. Ako? Isang magsasaka? Hindi ko nga alam kung paano gumamit ng baril. Pero habang lumilipas ang mga araw, mas lalo lang lumalala ang mga pangyayari. Isang gabi, may grupo ng sundalong Amerikano na dumating sa aming baryo. Lasing sila, nagyayabang, nagsisigawan. Kasama nila ang ilang lokal na taga-salin. Sabi nila, may mission daw silang hanapin ang mga nawawalang sundalo. At kung kinakailangan, susunugin nila ang kalahati ng gubat para lang makita sila. Siyempre, kinabahan kami. Lalo't alam naming hindi ordinaryong hayop ang naghahasik ng lagim. Nang gabing yun, dumating ulit ang boses. Mateo, kailangan mong pumili. Ang kaligtasan ay hindi inaantay. Ito'y ipinaglalaban. Para akong nilalagnat, pero hindi lagnat ng katawan. Parang kaluluwang ginigising. Sa panaginip ko, may lumapit sa akin. Isang nilalang na mukhang tao, pero may balat kahoy at mga ugat sa mukha. Ang sabi niya, isa siya sa mga bantay ng bundok, mga elemental na tagapagbantay ng balanse. At ang medalyon ay konektado raw sa puso ng Banahaw. Isang sinaunang enerhiya na kayang magbigay ng lakas o sirain ang lahat. Pero hindi raw ako nag-iisa. Ngunit may isa pa, dating tagapagbantay na bumaliktad, si Isidro Cabildo. Narinig ko na ang pangalang yun. Dati raw siyang revolusyonaryo noong panahon ng Kastila. Mabagsik, marunong sa orasyon, at may sariling anting-anting. Pero nawala siya sa gubat. May usap-usapan noon na nakapagsundo siya sa madilim na nilalang para makuha ang kapangyarihan. Akala nila patay na siya. Pero ngayon, bumalik siya at mas malakas. Pagkagising ko, nasa kamay ko pa rin ang medalyon. Mainit, parang buhay. Doon ako napilitang tanggapin na hindi ko na ito matatakasan. Kailangan kong harapin ang gubat, ang halimaw, at si Isidro. Umakyat ako ng Mount Banahaw kinabukasan. Mag-isa. Sa una, payapa ang lahat. Pero habang lumalalim ang lakad ko, naramdaman kong parang minamanmanan ako. Hangin na walang ihip, aninong dumadaan, mga matang hindi ko makita, pero nararamdaman ko. At sa gitna ng masukal na bahagi ng gubat, doon ko siya unang nakita. Siya ay nakatayo sa gitna ng daan. Mukha siyang tao, pero hindi na siya ganap na tao.
Mahaba ang buhok, mapuputi ang mata, at balot ng itim na alikabok ang kanyang balat. Nakasuot pa rin siya ng lumang uniforme ng katipunan. At sa kanyang dibdib, isang anting-anting na parang kasing sinlaki ng akin, pero mas maitim, mas mabigat ang aura. Ngumisi siya. Sa wakas, Mateo, nagkita rin tayo. Wala akong masabi. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Malapit na. Kigisingin ko na siya. At pag nangyari yon, mawawalang liwanag dito sa bundok na ito. Tapos ay biglang naglaho si Isidro sa hangin, parang usok. At sa kanyang iniwang hangin, amoy dugo, amoy bulok na laman. Hindi ko na alam kung paano ako nakauwi sa baryo. Pero ang alam ko, kailangan kong ihanda ang sarili ko. Dahil darating na ang gabi ng 3 buwan. Kaya kahit nanginginig pa ang tukod ko sa takot, pinilit kong tumayo. Hindi ako pwedeng umatras. Hindi na. Kinabukasan, habang pinapainom ko ng tubig ang kalabaw ko sa sapa, nilapitan ako ni Mang Lucio. Tahimik lang siyang tumayo sa tabi ko. Parang alam na niya ang lahat ng nangyari kahit wala pa akong sinasabi. "Handa ka na ba, Mateo?" tanong niya. Hindi ko alam kung kailan ba ako magiging handa, Mang Lucio. Sagot ko. Pero kung ako ang pinili, di lalaban ako. Ngumiti siya. Matagal na niyang hindi nagawang ngumiti ng ganun. May halong lungkot, may halong pag-asa. May kailangan kang matutunan bago dumating ang gabi ng 3 buwan. Sinimulan niya akong turuan ng mga orasyon. Hindi yung basta dasal lang. Mga dasal na may ritual, may sayaw ng kamay, may tiyempo ng paghinga, may bigat sa bawat kataga. Dito ko unang naramdaman ang kakaibang enerhiya sa loob ko. Hindi ito lakas ng katawan lang, kundi parang may apoy sa ilalim ng laman ko na humihinga rin. Ang medalyon, kapag hawak ko yun, habang binibigkas ang mga orasyon, umiilaw. Buhay talaga siya. At habang tumatagal, para bang nagiging bahagi na ito ng katawan ko. Hindi ko na kailangang hawakan. Nararamdaman ko na lang ang connection. Kahit nakasukbit lang sa dibdib ko. Dumating ang gabi. Walang bituin. Ang buwan, 2 na agad ang nakikita ko sa langit. Isa pa lang yun sa 3. Bago ako bumalik sa bundok, binigyan ako ni Mang Lucio ng panggalang na dahon ng ikmo at itim na langis na gawa raw sa pinagsamang dugo ng tuko, ugat ng kamagong at tabo ng lumang antingero. Ipahid ko raw sa balat ko kapag may kasagupan na ako. Hindi ko alam kung anong klaseng halimaw ang una kong makakalaban, pero hindi ko inaasahan na ganito kaaga. Habang paakyat ako ng bundok, nadaanan ko ang isang maliit na grupo ng sundalong Amerikano. 3 sila, lasing, may dalang lampara at baril. Sa tabi nila, may isang binatilyong taga-baryo na nakaposas. "We caught this little snake trying to go through the trees," sabi ng isa. "Maybe we feed him to the thing in the woods, huh?"
Hindi ko alam kung anong papasok sa akin. Pero parang may sumigaw sa dibdib ko. Hindi na ako mag-isip. Tulungan mo. Lumapit ako mula sa dilim. Anong ginagawa niyo sa batang yan? Bitawan siya! Tanong ko. Diretso lang ang boses. Parang hindi ako natatakot. Tumawa sila. Oh, look! A native hero? Go back to your farm, hero. This is American business. Naglakad ako palapit. Tahimik. Mahigpit ang hawak ko sa medalyon sa ilalim ng barong ko. Nang humakbang yung isa sa kanila para itulak ako, sabay palo ko ng siko sa kanyang sikmura. Tumilapon siya parang sako ng bigas. Ang sumunod, bago pa siya makaputok ng baril, tinamaan ko ng gulok sa balikat. Hindi ko tinaga. Pinakita ko lang na hindi ako basta-basta. Ang ikatlo, tumakbo. Pinalaya ko ang binatilyo. Nanginginig pa ito sa takot. Umuwi ka na, sabi ko. Huwag ka nang bumalik sa bundok. Opo, maraming salamat po, Ka Mateo. Bago ako tuluyang makalayo, may naramdaman akong kakaiba. Humigpit ang hangin. Uminit ang paligid. May naamoy akong parang sunog na buhok at asupre. Tumigil ako. Napatingin ako sa itaas ng puno ng akasya. Doon ko siya nakita. Isang nilalang na hindi ko maipaliwanag. Parang paniki pero kasing laki ng baka. Itim na itim. Ang mga mata, kulay pula. Ang balat, parang paso. May mga butas sa mukha nito na parang pinanggagalingan ng usok. Tumingin siya sa akin. Tumili. Parang sumabog ang tenga ko. Yun na siguro ang unang halimaw na pinakawalan ni Isidro. Ang tinatawag nilang alingasaw. Mabilis siyang bumaba. Lumulutang. Hindi gumagalaw ang mga pakpak, pero lumilipad. Humugot ako ng lakas mula sa medalyon. Sa loob ng utak ko, may narinig akong tinig. Pumikit ka, Mateo. Pakinggan mo ang paligid. Sinunod ko. At sa dilim, narinig ko ang tibok ng puso ng halimaw. Mabagal, mabigat, para akong sinaniban. Bumilis ang kilos ko. Parang alam ko kung saan siya gagalaw. Tumalon siya sa akin, pero sa isang iglap, nailagan ko siya at napasaksak ko ang gulok sa tagiliran niya. Sumigaw siya. Napalipad ulit. Akala ko tapos na. Pero nagbago siya. Nagsimula siyang maglabas ng apoy sa bungang. Sinunod niya ang mga halaman sa paligid. Tinamaan ng isa kong braso. Nagnitngit ako sa sakit. Pinahid ko ang itim na langis. At biglang parang hindi ko na nararamdaman ang paso. Tumayo ako muli. Huminga ng malalim. Binigkis ko ang isa sa orasyon ni Mang Lucio. Liwanag ng puso ng bundok. Kabayan mo ko. Hindi para sa puot, kundi sa pagtatanggol. Biglang lumiwanag ang medalyon. Nang sumugod muli ang halimaw, hindi na ako umatras. Sinugod ko siya pabalik. Bawat galaw niya, nababasa ko. Bawat atake ko, may bigat. Sa huling sabak, pinukpok ko ang medalyon sa kanyang noong. Isang liwanag ang bumalot sa kanya. At ang sigaw niya, hindi lang parang hayop, kundi parang taong matagal nang nasasaktan.
Pagkatapos nun, naging abo siya. Humingit sa lupa, parang di na siya nag-exist. Tahimik na ulit ang paligid. Humihingal ako, basang-basa ng pawis, pero buo pa rin. At sa likod ng punong kahoy, naroon ulit si Isidro. Nakangiti. Magaling, Mateo. Anya. Una pa lang yan. Patikim lang yan. At naglaho na naman siya. Naiwan akong mag-isa sa gitna ng gubat. Pero sa pagkakataong yun, hindi na ako natatakot. Alam kong hindi lang ako basta magsasaka. Ako na ngayon ang bagong tagapagbantay ng bundok. Hindi pa ako humihinga ng maayos nang biglang lumamig ang paligid. Ang hangin parang may humahaplos sa batok ko. Malamig at may amoy na sinunog na dahon. Mateo. Mahina pero matinis na tinig ng babae. Nagdudumilim na ang ulap. Kailangan mo nang magmadali. Napatigil ako. Sa harap ko, unti-unting lumitaw si binibining ulap. Isang nilalang na mistulang diwata ng hangin. Mahaba ang buhok niyang maputi na tila gawa sa ulap mismo. Ang mga mata niya walang itim pero hindi nakakakilabot kundi mapa-natag. Alam ko na ang kailangan mo. Wika niya. Ngunit may isa pang pagsubok bago kita basbasan. Naglahad siya ng kamay. Biglang nag-iba ang paligid. Nasa gitna na ako ng isang mataas na bundok, pero hindi banahaw. Ito ay isang panaginip, o bangungot marahil. Nakatayo ako sa tuktok habang sa ibaba, nakikita ko ang Dolores. Nasusunog. May mga taong tumatakbo, umiiyak, nagmamakaawa. Naroon din si Mang Lucio, Lola Isabel, at maging si Lito, ang batang tinulungan ko noon. Biglang lumitaw si Isidro. Hawak ang medalyon niyang itim habang sinisigaw. Lahat ito ay dahil sa kakagawan mo, Mateo. Biglang bumigat ang dibdib ko. Naramdaman kong hindi ito ilusyon. Ito ay pangitain. Isang babala. Kung pipiliin mong tumalikod, ito ang magiging kapalit. Sabi ni binibining ulap. Habang ang paligid ay unti-unting bumabalik sa ulap. Pero kung pipiliin mong lumaban, ikaw ay hindi na muling magiging Mateo lamang. Tahimik akong tumango. At doon, dahan-dahan niyang inilapat ang mga daliri sa noo ko. Parang kidlat ang naramdaman ko. Umikot ang hangin. Umangat ang mga paa ko mula sa lupa. Mateo di makulangan. Anya. Tagapasan ng 3 tanda. Sa oras ng pagsubok, ang bundok ay babangon sa iyong puso. At pagdilat ko, nasa paanan na ako ng batong puti. Naroon si Mang Lucio, hinihintay ako. Tahimik siyang tumango. Nararamdaman mo na, di ba? Tanong niya. Gising na ang pintong liko. Ang lagusan patungo sa pusod ng bundok. Nang gabing yun, nagsimula na ang ritual. Tinipon namin ang 3 orasyon mula sa 3 tagapangalaga. Inilagay sa harap ng batong altar at doon binigkas ni Mang Lucio ang dasal. Buksan mo ang iyong sinapupunan, inang kalikasan. Ilahad mo ang landas ng liwanag at dilim. Gumulong ang lupa. Bumukas ang isang malalim na bitak sa gilid ng bundok. Mula roon ay bumulwak ang amoy ng asupre
dugo at bulok na kasaysayan. Ang daan pababa, bulong ni Mang Lucio, pero hindi lahat ng bumaba ay umaakyat muli. Habang bumababa kami, hindi ko maiwasang kabahan. Ang paligid ay itim. Hindi dilim lang. Parang walang liwanag na kailanman pumasok doon. Kailangan kong hawakan ang medalyon para makaramdam ng lakas. Sa bawat hagpak, parang may bumubulong sa tenga ko. Mga panaghoy, mga sigaw ng sundalo, ng revolusyonaryo, ng mga inusik na espiritu. Ang pusod ng bundok ay lugar ng lahat ng nawala, paliwanag ni Mang Lucio, at lahat ng gustong makalimot. Sa paglalim namin, tumambad sa amin ang isang dambuhalang kuweba. Sa gitna nito, isang balon ng itim na tubig, at sa paligid, mga estatwa ng mga sinaunang antingero. Pero hindi ito ordinaryo. Ang iba'y kulang ng ulo. Yung iba, nakanganga na parang sumisigaw pa rin kahit bato na sila. At sa gitna, naroon siya. Teniente Isidro Cabildo. Nakahubad ang pangitaas niya. Kita ko ang katawan niyang punong-puno ng anting-anting na parang tinato. Ang mga mata niya, mapula, parang apoy na galit. Mateo de Makulangan, Sabay lakad niya paalis sa anino. ang tagapagmana ng bundok. Ikaw ang pinili ng medalyon, pero pinili ko ang katotohanan, ang kalayaan, ang paghiganti. Hangal! Lumakad siya palapit sa balon. At bigla, iniluwan nito ang isang anino. Isang nilalang na wala sa libro o alamat. Parang usok. May hugis ng ibong may kamay ng tao. Buntot ng ahas. At mata ng sanggol. Hali kayo mga anak ko. Bulong ni Isidro. Hindi mo alam kung anong ginigising mo, sigaw ni Mang Lucio. Ngunit huli na. Tumili ang nilalang. Tumigil ang hangin. Nagsimulang gumuho ang mga bato sa paligid. Mateo! Sigaw ni Mang Lucio. Gamitin mo ang tattoo ng apoy bago ito tuluyang makawala. Sinubukan kong tawagin ang 3 marka sa katawan ko. Pero may pumipigil. Parang may humihigop ng lakas ko. Mateo, Bulong ng medalyon. Hindi lakas lang ang kailangan, kundi alay. Anong alay? Tanong ko. Tumingin sa akin si Mang Lucio. Ngumiti. Ang huling basbas ay sakripisyo. Bago ko pa siya mapigilan, humakbang siya papunta sa anino at hinila ito pababa sa balon. Mang Lucio! Sumigaw ako. Ngunit huli na. Nagsara ang balon. Ang kuweba lumamig muli. Tumahimik. Pero nanatili si Isidro. Nakapako ang tingin niya sa akin. Nanginginig ang katawan. Hindi mo pa rin naiintindihan, Isidro. Ito ay umpisa pa lang. Ang dugo ng bundok ay lumalalim at sa susunod na buwan, ang tunay na Diyos ay magigising. Biglang naglaho si Isidro. Parang usok. Ako, naiwan sa gitna ng dilim. Mag-isa. Basang-basa ng pawis. Pero buo ang loob. Hindi pa tapos ang digmaan. At kung siya ang tinawag ng dilim, ako naman tinawag ng liwanag.
Naiwan akong nakatayo sa gitna ng dilim, habang ang katawan ko ay unti-unting giniginaw. Ramdam ko pa rin ang bigat ng pangyayari, ang sakripisyong ginawa ni Mang Lucio. Pero sa puso ko, may bagong apoy. Hindi na ako basta-basta lang na antingero. Ako na ngayon ang tagapasan ng huling basbas. Habang paakyat ako palabas ng kuweba, napansin kong bumubukas ang mga ukit sa balat ko. Ang 3 tanda, nagliliwanag na parang mga uling na binuhay muli. Ang orasyon ng apoy, tubig at hangin ay bumabalot sa akin. Parang ako na mismo ang ginagawang sandata ng bundok. Pagsapit ko sa ibabaw, nakita ko ang Dolores sa malayo. May mga bahagi ng baryo na tila umuusot, may nasusunog, may kaguluhan. Muling nagparamdam ang medalyon. Mateo, bumalik na si Isidro, pero hindi na siya tao. Siya na ngayon ang katawan ng kalagim-lagim, ang halimaw ng pusot ng bundok, na ngayon may laman, galit at kaluluwa ng isang sundalong taksil. Mabilis akong bumaba. Sa daan, sinalubong ako ng ilang kabataang sundalong Amerikano. Nakilala ko si Private Langley, yung isa sa iilang Amerikanong may malasakit sa mga tao rito. "Mateo!" sigaw niya. "May sinumpang nilalang sa simbahan. Tila multo, pero kayang hawakan ng mga tao. Isa sa mga kasamahan ko. Nilamon niya habang nakatayo." Ganun ba? Dali mo ko dun. Mamaya na magpapaliwanag. Sagot ko. Kailangan ko ba karating dun? Ngayon din. Nang makarating ako sa simbahan ng Dolores, halos hindi ko makilala ang paligid. Ang lumang kampanaryo, nag-iba. Ang krus, nahulog at durog. Sa harap nito, naroon si Isidro. Pero hindi na siya mukhang tao. Ang katawan niya, halos 2 metro na ang taas. Ang balat niya, parang kahoy na nilagyan ng mga ukit at nakasingit ang itim na ugat ng usok. Ang mata niya, apoy. Sa likod niya, may nakabukas na anino. Tila mga pakpak ng uwak, pero gawa sa usok. Mateo, ngayon mo ako subukang pigilan. Ipakita mo sa akin kung anong kayang gawin ng peke mong medalyon. Huminga ako ng malalim. Sa isang iglap, lumiyab ang palad ko. Ang apoy ng bundok. Buhay. Sumugod ako. Ang unang bugso ng laban namin, parang kidlat. Bumangga ang kamao ko sa katawan niyang bato. Sa bawat suntok, may usok na lumalabas sa kanya. Pero bawat sipa niya, parang dagundong ng kulog. Hinapon niya ako sa pader ng simbahan. Basag ang bato, pero tumayo ako. Sa likod ko, naririnig ko ang sigawan ng mga tao, mga sundalo, mga taga-baryo, ang ilang antingero na nagtatago ng matagal ng panahon. Lahat sila nanonood, lahat sila naghihintay. "Mateo!" sigaw ng isang matanda. "Gamitin mo ang huling orasyon!" Tumitig ako sa palad ko. At sa isipan ko, narinig ko ang tinig ni Mang Lucio. Ang anting-anting ay hindi para sa sarili. Ito'y para sa bayan, para sa tao, at sa huli, para sa pag-ibig sa lahat ng nilalang. At doon ko binigkas ang dasal, hindi sa Latin, hindi sa sinaunang salita, kundi mula sa puso ko. Sa ngalan ng bundok, ang mutya ng banhaw, at ng aking bayan, tatapusin kita, kadiliman! Sa huling sigaw ko,
Ang 3 tanda sa katawan ko ay nagliwanag ng sabay. Sa gitna ng palad ko, bumukas ang mata ng medalyon. Mula rito, sumiklab ang liwanag na tila araw. Natamaan si Isidro. Sigaw niya, hindi pangkaraniwang kiyaw. Tila 1,000 kaluluwa ang sabay-sabay na nanaghoy. Sa huling bugso ng liwanag, nawala siya. Nagsimulang umambon at ang simbahan muling natahimik. Minsan, ang tunay na lakas ay hindi nakukuha sa agimat, kundi sa puso ng taong handang magsakripisyo. Hindi ako naging bayani dahil sa medalyon. Naging bayani ako dahil pinili kong harapin ang dilim, kahit takot ako, kahit hindi ako handa. Ngayon, ang Dolores ay tahimik na ulit. Pero alam ko, habang may bundok na banahaw, habang may naniniwala sa kabutihan at sakripisyo, may Mateo pa ring lalaban. At kung dumating man ang panahong magising muli ang dilim, maghanda kayo. Kung nagustuhan nyo ang kwento ko, mag-subscribe na kayo sa Dilaw na Kandila. Nagbabahagi ako ng mga kwento ng kababalaghan, hiwaga, at tunay na takot 3 beses kada linggo mula sa mga sulok ng Pilipinas na bihirang madinig ang mga kwento nila. I-click nyo rin ang bell icon para hindi kayo mahuli sa mga susunod na lihim at lagim. Hanggang sa muli, at ingat ka palagi sa pag-akyat ng bundok. Hindi lahat ng daan ay para sa tao.